Ayan, isang magandang hapon sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programa Philippine Insider News Live. Sa lahat po ng mga taga-subaybay po natin, no? Lalo na sa Marikina. Ayan, nandito na po tayo at kasama ko, syempre, yung aking katandem, si Buboy. Kung nasan siya, nandun ako. parang kanina, saan ka galing, Sir Buboy, ah? Ako, nagbakati ako, tapos then Pasig. Yan. At saka ako naman, kanina galing ako ng San Juan. So yun na lang muna, no, ang i-discuss natin. Ano ba nangyari doon sa San Juan? Kanina ay nandoon ang ating Department of Agriculture. Kasama na rin syempre pinasinayaan ang maniwala ka sa hindi, benteng bigas meron na. Ano sabi mo? Maniwala ako? Benteng bigas meron na isang programa na naipangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung mga nakaraang pag-upo niya pa, no. So eto ay sabi Teka, parang may violent reaction tayo. Pag-upo niya, correction, no? Pag-upo niya. Nangako siya. Hindi pa siya umupo, pinangako Sinabi niya na yan. Oo. Pero kahit na, hindi naman natin ma-expect ibibigay niya agad yung 20 bigas na hindi pa siya nakaupo. Hindi, yung 20, ang alam ko, bibigyan ka ng 20 pang dagdag pambiling bigas. Bigas? Pero kanina, meron naman talaga. So, 20 pesos per kilo ang ating bigas. At sinayaan ito ni Mayor Zamora ng ating San Juan City. At andun na nga po, sinamahan din ni MMDA, si Don Artes na andun din. At sinabi na kung hindi ako nagkakamali sa aking pandinig, no, sinabi ni Department of Agriculture Secretary si Chu na ito ay hanggat nakaupo ang ating presidente ay patuloy na magbibigay ng benteng bigas. Paano pag hindi na pa? Kamusta naman yung bigas? Kamusta naman yung tsura ng bigas? Ang sabi naman ay ang bigas ay masarap. No? Kasi tinanong yon kanina, tinanong namin, no, ng mga kasamahan natin, mga tropa natin kung ito bang bigas na to ay alam mo yon, 'di ba? Alam naman natin yung NFA, maging makatotohanan tayo, may mga bigas talaga na yung amoy pa lang hindi na maganda, pag sinaing pa buhaghag, hindi masarap kainin. So yung pinamigay ka din. Parang nangaamoy-amoy ka dyan. So, sinabi naman ni Secretary Chu na maganda naman pag naisaing ito. Talagang kakainin at kakainin mo naman. Nanabana nga daw siya eh. Hindi. Oo, sinabi niya talaga yon. Oo, syempre, ano yan eh. Ano nga bang kalidad ng klaseng ani ng bigas? NFA, tsaka mula ito sa mga farmers, ang ginawa nila, to mind you po, sa mga nanonood, ay ibababa to sa lahat ng mga lungsod dito sa NCR. So, napakahusay daw ni Mayor Zamora ng San Juan, kung saan mabilis ang koordinasyon at gagamitin ang QR code. Kasi naitanong ko, Mayor, paano niyo po itong naisagawa? Kasi kung hindi lang 4 piece ang makakatanggap, kung lahat i-open mo to, so, naka-QR code daw sila. Gaano karami yung Yung tao residente. Hindi, yung tao doon na pumunta. May ilan na nakapila. Okay. Pero, at saka yung kasama May code natin, sila. may QR code. May code sila yung mga pumunta. Paano yung hindi? Walang code. Oo. So, na-disseminate daw ito sa mga barangay. So, yun nga i-avail. Pero ang priority pa rin ay mga senior, yung mga PWD, yung mga nasa 4Ps. Paano kung PWD bulag? PWD nga. Di may yung kapamilya niya pwedeng kumuha nun. Saka may in coordination naman to ng LGU. So sabi ni Secretary Chu, so depende kung nasa power na ng LGU kung paano nila i-distribute yung bigas. Basta meron silang napakaraming tons ng bigas na in stock ngayon dahil panahon ng ani. So, ayan. So, available yan. So, sana man lang na maging yung pangmatagalan ang ganitong klase ng programa ng ating Pangulo at maibigay sa lahat. No? Pangmatagalan, ibig sabihin, pag bumili ka ngayon, lutuin mo na kagad. Isa may tanong ako. Yes po.
Yung supot ba na pinaglagyan ng itsura? Naka-eco Madilaw. bag. Madilaw. Naka-eco bag, Oo. may picture. Well, meron tayong sako-sakong picture. Ipapakita ko sa inyo later. At saka, yun nga, ang sabi talaga ni Secretary Chu, hindi daw ito for promo, Okay. hindi daw to for promo or sale-sale lang, talagang pangmatagalan. So, sana ma-expect natin ito, no? Ito isang programa na Alam mo, kasi pagka-usapan talaga yung ano yung bigas na lalo't programa ng ang ating national program. Oo. Merong talagang ayaw na hindi lang may mga nadidismaya talaga kapag merong naririnig na ganyang programa kasi yung programa nila para doon lang sa mga dumalo, yung makakaintindi. Kasi kapag bumibili na yung iba talaga, ano yun, yung may ID na nga may hanapin. idea hanapin. Parang pag pumunta ka pa sa barangay, nagtanong ka ng maayos parang balagbag pa yung sagot. May ganun pag dapat hindi pag mayroong programa sa isang barangay, kung walang sinasabi nilang kasi hindi sila nagpupunta sa bahay-bahay, papatawag nila Yep. 'Di ba? Hindi bahay-bahay ang pagbibigay, kundi kakilala ng kapitbahay. Yun, nabibigyan nila ng mga QR code na ay, isa ka sa napili. Parang ganun, Napili. diba? So, parang ang sinasabi mo, Sir Buboy, ay pinipili ang mga recipients ng mga programang nasyonal. Yeah. May ganong instance. Hindi naman natin gustong lahatin, Oo. pero karamihan talaga at ang mga hinaing ng ating mga kababayan ay yung bakit siya binigyan, bakit siya mas marami binigay kaysa sa amin. May ganon. Oo, may ganun talaga. Kasi may mga talaga, kapag nagko-cover tayo, syempre yung mga kakausapin mo, o bakit hindi ka nabigyan? Oo. Hindi ako kaalyado May ganon. Oo, may ganon. Diba? Tsaka, minsan sa HOA, alam mo na yun, Oo, pag HOA minsan. ang humawak, yung kakilala lang niya ang marami or minsan sa pamilya ng HOA na pupuntang doble. So, panawagan Naku naman rin po. natin, panawagan naman natin sa mga kung sino man ang Kagawad, na-entrust, mga gano'n. Kapag tayo ay pinagkatiwalaan ng mga programang ganito, isipin naman natin yung iba rin na hikahos. No, kaya po yan ibinababa ay para po yan sa lahat. Huwag tayo tumingin sa matigas ang ulo yung sinasabi nyo, pero kahit galit kayo, pag ganyan, maging makatao. Tama. Kasi may pamilya yan May pamilya, tapos ang budget niyan para lang makakain sa 3 beses sa isang araw. Tsaka yung iba, bebenta pa ulit. Kasi Oh my God. may Ginawa niyo pang negosyo. kasi may stock akong bigas. Mm. May 3 kilo pa ako Ay, 3 sako Mm-mm. Bibigyan ako libre na 25 kilo. Di ba? Oo. Siyempre. At saka tapos hindi ibenta. bago yun. Marami akong mga naibabalita at Sarap ng nagiging kape. balita na mga politiko, officials, nagtatago at nag-iimbak ng sako-sakong bigas. Okay, lalo na pag merong mga Baka naman pamigay nila yun. disasters. Wala pong, nabubulok na po sir yung iba Di ba? Totoo yan. Di No? ba? Nagtatago ng kaban-kaban na bigas na kung saan ko Oo. pinamigay na lang po sana natin. Hindi na po natin kailangan antayin yung susunod na eleksyon kasi lagi Saan naman ba yan? may Pasig? ani. Pasig ba yan? O ano? Hindi ko po. Parang Pasig ko narinig yan Marami hindi lang sa Pasig. Nangyayari po yan sa iba't ibang lugar na Buti kung na lang sa saan. lugar namin sa Quezon City, hindi. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang ganyan Anong sa meron amin. doon? Lagi na uubusan. Kasi Namimigay talaga. binibenta. So iba namang issue yan. So yun lang ang panawagan natin. No? Napakagandang programa po yung ating 20 pesos na bigas. Sana nga ay tuloy-tuloy. Gaya Oo. ng nasabi na nga po ni ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At sa mga lalo na ipinagkakatiwala sa mga LGUs, ang mga national programs ngayon. Oo, kasi dapat yung suportahan nyo rin yung programa ng Pangulo. Hindi yung may problema ng ating gobyerno, dadagdagan nyo pa ng mga kurakot-kuratong dyan sa laylayan, no? Kagawad ka pa lang. Tapos Kurap ka na. BSDO ka pa lang. Nangungurakot ka na sa mga vendors, nangihingi ka. May upa na 150, hihinga mo pa ng 50 pesos. Ano ba yan? Para mag-ano daw ng income, mag-revenue naman daw yung barangay. Hindi, nakakaawa kasi, di ba? Vendors yan.
nagtitinda ba, nagbebenta ng gulay, Mm. kariton, di ba, sa gilid. Mm. Kaya naghahanap buhay yan kaysa mangamuhan. Yung pag nangamuhan ka kasi linggo, isang kinsinas katapusan bago Oo. makuha. Yung vendors, mamumuhunan sila Daily. ng let's say 500. Iilan lang ang mabibili niya sa kangkong. Oo. Bibili ng 5 pirasong kangkong, mag-start yan, no? Bebenta niya ng 10 piso o dagdagan mo yan ng 5 piso, magiging 15. Tapos iingaw mo pa ng pwesto na Yung iba 50 nga pesos. talagang yung kinukuha yung di ba pagbawal sila. Oh, buti naman yung hindi nangumpis ka ngayon, no? Hindi Oo, mga taga-kaibigan natin Oo, yun sa... hindi siya nangumpis ka ngayon, kundi kukuhain lang yung mga pinagpatungan. In fairness sa kanya, Mabait na siya ngayon. Mabait siya. Palakpakan. Ayan. Palakpakan. Ayun. Pero Palakpakan. in connection naman yung balik ako dun sa kaya pala siguro nagkaroon ng anti-EPAL act na ito kasi nga magbababa na yung ating national, so at least alam na ng mga tao na ito ay programang nasyonal. Oo. Kung ano man ang matatanggap po ninyo ng mga sa mga benepisyaryo na makakatanggap ng magagandang programa, Oo. lagi po nating isipin na atin yan ay ating tax, ating buwis na pinag-isipan ng magandang programa ng ating nasyonal na pamahalaan, ibinaba sa ating local, Oo. at yan ang ating kailangan tanggapin. Yes, ma'am. Sana may makinig sa atin, no, na Hindi yung po mga natin ganyang yan utang na programa, no? loob. Oo, hindi Oo. po natin yan dapat itanaw na utang na loob sa ating mga opisyal, kundi yan ay dapat rin galing yan sa mga buwis na ating binabayaran. Ang daming tax dito sa Hindi natin Pilipinas. pinapaalala sa Sobra. kanila. Hindi natin pinapaalala. Kundi alam naman talaga nila dapat ganyan ang gawin. Di ba? Wag maging talamak. At maiba tayo. So, meron pa tayo ulit sa Marikina, no? 40 million na buwis na sagip sa 61 na raid kontra illegal na sigarilyo at ating mga fire inspectors na ka-body cam na. Anong barangay ang Sa niya? Marikina na ba? Actually, hindi pa. Itong aking sinabi ay ito yung kay DILG. Okay. Okay. Oo. So, nagpa-press con Isa na sa mga si... programa niya, no? At mararamdaman na natin itong kanyang sinasabi na sabay-sabay. Balikan ko lang si Kong Miro Kimbo ng Okay. ating district to sa Marikina dahil siya ay sa Committee of Ways and Means. Nag-guest nga siya sa kapihan a few weeks ago at binabanggit na niya kasi itong smuggling ng mga tobacco, nalulugi na nga daw ng around 30 to 40 million dahil sa maraming mga smuggled at may sindikato nga ito. So bukod pa doon, yung tobacco, yun nga, yung sibuyas, magtataka tayo, biglang magkano ang pinakamahal na kilo? 300 May 500 nga na ano po. per kilo sa palengke. Yung siling pula, Siling green, siling pula. umaabot ng Labuyo. 1,000 to 800 pesos ang kilo. Kaya So, magtanim na lang tayo sa Marikina. hindi ginagawan nga daw ng paraan na makita ang ating mga sindikato dito sa... Meron nga ding mga government officials na nasa likod nito. Yan, So, ito oo. nga ay kasabay na nitong mga sinasabi ko ay ito nga si DILG John Vic. Sinimulan na niya ang ating punta sa mga small na mga tindahan o mga enterprise na nagbebenta at nagche-check na sila ngayon kung ang mga tobacco or sigarilyo na binibenta nila ay smuggled or walang tatak. Kasi Katuwang natin dyan yung BIR din. One time na nakapag-cover ako ng nakapanghuli sila ng mga ganyang sigarilyo na illegal na pumapasok dito. No? Merong mga ganyan. Kaya, in fairness sa ating mga government, agency Oo, tsaka na yung kumikilos talaga. 61 na raid yan nga, no? So, aabot na di umano noon, sinimulan nila ay 45,000 na pakete ng Wow, illegal laki, na sigarilyo. At yung pinakita ko nga kay Sir Den, ay ang brand ay modern. Camel. Hindi camel. Modern. Modern. Na may white at may black. Okay? So, may iba-iba palang brand dito. So, hindi natin alam kung saan galing tong mga tobacco na ito but still considered smuggled. At ito na nga sa BFP rin. So, isinabay na rin ni DILG, naka-body cam na daw ang mga kawani ng BFP pagpupunta sa di ba nagkaroon tayo ng issue Parang- sa fire extinguisher? Parang narinig ko yan na nagro-roll lang daw ang mga polis kapag
on act lang, pero yung during the wala pa. Kaya sinabi ni DILG dyan, parang narinig ko na niloloko tayo ng pulis. ganyan, di ba? Ah, Pero okay. in fairness, at least ino-open niya na gano'n ng regulasyon sa loob. Pero sige, diretso mo yan. Agree ako dyan kasi nagtindahan kasi ako before. So, bago ka ma-approve maraming mga requirements yan eh. Meron tayong hygiene, Pagkakabit ng CCTV. tapos yung fire Fire. extinguisher Okay, ay oo. kailangan. May pupunta doon at check yung business mo kung ikaw ba'y karapat dapat bigyan ng lalo na pag mga first time na mag-a-apply ng negosyo, kahit sa ari-sari store yan, pupuntahan ka talaga. So, ang pinapatungkulan ni DILG, SECA, John Vic ay may mga instance kasi pag pupunta ka doon, ibebenta mo na yung fire, o parang, sige, para okay ka na sa permit mo. May lagay. Under May the table, gano. hindi na daw uso under the table eh. Ano So, na daw, Gcash. Hindi, ngayon nakaano na nga, may mga camera na para kung saan pagpupunta doon, talagang maririnig na kung ano. Sana nga ulit itong ating mga ipinapatupad no na mga magaganda namang mga programa at mga pagbabago, sana ay tuloy-tuloy at talagang sana, iisa lang naman ang gusto natin mula sa poll, sana may managot. Meron tayong mahuli. Kulang na tayo diba? hindi lang tayong nananawagan. May mataas na opisyalis na gusto na mapanagot. Siya pa yung nalagot. Kaya nga. Siya yung nalagot, Pero nung isang araw, kahapon lang ba yun, Sir Buboy, yung ating nabalitaan, yung may tumalon. Actually, Akala lang natin nalaglag. Una nalaglag. Oo, sinabi, hindi naman tumalon. Meron pang umano dyan, nagkaroon ng issue na nagko-content na nagsi-selfie, tapos napabitaw, meron ganun. Kaya ang mga station ng MRT, LRT nagdoble ano sila diyan, parang mga security nila. Hindi ako nagkakamali, Sir Boy, kung nasubaybayan mo yung hindi ko kasi napuntahan yon. Ano ba yun? Umakyat doon sa pinakataas? Dapat may guard daw bang na dapat meron ganun. Kaya nakakita. Oo. Pero walang CCTV pang walang CCTV doon sa place na yun? Wala pang CCTV lumalabas. Meron CCTV. Pero Baka nakakalungkot dito, nag-brown out, namatay. Bakit naman? Ayun. Pero yun nga, nakakagulat dito. Yung kapag ka nakadisgrasya, hindi mo na ma-actual na nabangga, may kaso ka. Yun nga. Parang Homicide ka. ang sinabi ata kakasuhan sana. Pero parang hindi naman nata natuloy yung Sasalang siya ngayong araw. Ngayon ba, parang kahapon, sasalang yata siya. Pero nagpasya na yung magulang ng bata. Wag na lang. Hindi na magsasampa. baka dahil sa parents. Oo. Na dahil alam mo naman, syempre, hindi naman biro yung ganong klase na nakaka-shock yun, nakaka-trauma din yun. So, ang initial siguro na reaction, syempre, yung emosyon. Gusto natin lahat may... Kasi isa rin dyan, ma'am, alam mo yung mga lumalabas na komento sa social media. Oo. Kasi sa totoo lang, kapag lumabas ka sa social media, hindi pa sa TV to, hindi pa sa mainstream. Oo. Social media ka pa lang, Usapan ka na. Oo, sabihin may may problema sa pamilya, kahit wala naman. Ganun kasi yung term ng mga komento diyan. Imbis na mapabuti, napapasama. May mga ganyang issue diyan sa social media. Kaya mag-ingat ka, ma'am. Wala ka naman sigurong tinatago sa Wala. Isa pa Sir Buboy, ma'am, yung bakit pati yung binasahan siya ngayon, bakit siya in-inquest yung driver nung sasakyan? Sa part ng pulis yan. Kasi kailangan daw Bakit for inquest? Bakit kailangan? Oo nga. Yun ang hindi natin alam. Pero syempre, dapat may press release silang nilalabas para as malinaw. part of due process na rin ng lahat sa nangyari. Yung part ng due process, lalo't ang parents concerned, hindi na sila nagsampa. Kaya nga nakalabas, pero bakit kinasuhan? Pero dapat walang hindi natin alam kung anong proseso dito sa ating
ano bang term dyan na ginagamit? Batas? Batas ba yan? Kaya ka meme ngayon Prosecution. Oo eh. sa social media, maglalagay na sila ng trampoline Mm. sa ibabaw ng mga sasakyan. Oo, at saka, pero bilang respeto na lang din no, sa pangyayari at talaga namang nakakagulat, nakakalungkot at ang ating mga kabataan ngayon ay lalo na pag mag-handle ng ang emosyon ngayon. Oo. So, sa mga magulang din na sana ay alam na, hindi ko na rin masisi Sir Buboy, kasi sa sobrang hirap talaga ng buhay ngayon, hindi na sapat na isa lang kasi ang nagtatrabaho. Oo, Kailangan pareho na ang nagkumakayod at kumikita para sa ganun, ma-provide din sa mga anak nila yung pangangailangan. So, tendency siguro. pero sana yung mga ganyan, let's say, yung kung alam mo naman yung sahod mo, hindi naman sasapat sa pensinas, katapusan, dahil sa gastusin. Yung lifestyle natin, mga Pilipino, ano natin, medyo bawasan natin. Di ko mo meron yung kapitbahay natin na may maganda silang ganito. Kailangan pantayan ng mga anak mo. Hindi dapat ganon. Oo. Unahin nyo muna yung mga prioridad bago yung mga abubot sa katawan. Kung hindi naman pero hindi sir, naman kailangan. Pero ang gustong i-point out ata ni Ma'am Isa, kahit na nagtatrabaho kayong dalawa na mag-asawa, wag pa rin kayong magkulang ng atensyon sa mga sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Pero di ko rin masisi kasi yung ating napakaraming factors po, pwedeng sa environment, sa school, sa hindi na natin we are progressing in a way sa ating the way we live, pero yung progress na sinasabi ko sana maramdaman naman natin sa when it comes to pangkabuhayan. O, di ba? Kung nagbabago tayo na parang naging modernize ang Pilipinas sa ating the way we behave, paano na tayo mag-adapt ng ating culture, sana ganun din na nagre-reflect din lalo na sa pangangailangan, sa mga libreng medical, libreng mga, alam mo na, tapos yun, sana magkaroon ng mas maraming, ano ba tawag nito? Yung pag sa school, maraming mga Giveaways? pang-youth na mga programs na mas makakatulong. Hindi na yung puro social media, yung influence kasi natin ngayon eh. Kung magbubukas mo ng phone, kung ano na talaga ang makikita natin Isa sa pa yan software. yung sa mga project sa school. Kapag hindi ka sumali sa mga programa nilang yung mga tourist, kung magkano yung gastos ng mga kasamahan nila sa school, mga estudyante, kailangan mag-project ka ng ganun din kahalaga. Kaya nga hindi sila nakasama dahil wala silang ganyang pera na pangbili ng ticket, panggastos sa ganyan. Kasi syempre, may mga pangangailangan din ng isang pamilya na kailangan bayaran to. Hindi naman pwedeng maputulan ng kuryente, man tubig. Kung doon naman talaga yung alat yung pera, tapos dahil sa sakripisyo mo yung although naiintindihan ng estudyante, ng anak mo, yung gastusin nyo, pero inuobliga ka na eskwelahan. Kasi, ma'am, hindi ako makakasama dahil may kami, ganyan. Siyempre, magrarason din yung, pero pwede naman, pero dapat tumbasan mo yung kung magkano yung dapat hindi ganon. Tama. Diba? Maraming nagbago, no? At yun na lang, sana sa tulong-tulong na lang with the national, with the PNP, magkaroon ng mga recreational activities para sa ating mga youth na kung saan talagang mahuhubog ang kanilang pag-iisip, not only with, kasi ang bilis talagang ma-depress kahit ang bata-bata pa. At also, when it comes to violence, marami ring mga kabataan ngayon nai-involve na sa mga, alam mo na, lalakas ang loob, no? Parang kailan lang, di ba? Parang may sinaksak. High school ba? Kami, nung kabataan namin, ang tayo mahaba yan. Lapis lang ang gamit namin, pantakot. Pero ngayon, may mga talagang may cutter, armado sila. Cutter, 29. May baril na nga eh. At saka, pinag-uusapan natin, hindi lang college students, high school. High school. Elementary nga, magugulat ka. Pero years old nga tinanggalan mo ng internet, may stress na eh. So yan, pati DepEd, sama-sama lang po sana na paghubog ng ating pag-iisip natin mga kabataan. Kasi syempre, ang kabataan yun ay ang pag-asa ng ating
Yun Bayan. Parang kami nagkikwentuhan ng Silang magiging future, no? Kung saan Okay saan ang patutunguhan rin ng ating bansa, sila na rin ang magdadala. So sa ganitong klase na nakikita na natin, sana binabasa ko yung bibig niya. magkaisa tayo. Wala pala siya naririnig. Sabi ko pa, parang wala pa rin. Okay, pero okay ka na, okay. Okay na ako. Kasi titignan ko yung bibig mo eh. So, so ayun nga. So, ayan na nga. So, ang ating, yan, sa ating tabako. Alam mo So, yun, na-open mo yan, yung depression na ganyan. Ayan, Diba? ayan. Naalala mo yung post may nag-post sa social media dito kay Senator Bong Yes. Padilla, no? Robin. Senator, no? Oo, yan nga, na sinabi niyang weak ang kabataan ngayon. Tapos mayroon mga, alam mo kasi once na Samot-samot ang dami na reaction, reaction, diba? bash. Kulang pa daw, parang hindi tama yung term ng ginamit niya. Meron pa nagsabi na ganito, vlogger yata ito nagsabi na to. Lahat naman ng, pero lahat ng nanay natin, ganun ang sinasabi. Totoo naman. Lola, kasi, nanay. Ayan, ang hirap yung pangaralan, ay siya sabi ngayon ang hirap yung pangaralan. Pag sinabing, wala, kailangan mong gumawa ng paraan. Pag hindi, magdadabog, hindi maghuhugas ang pinggan, di ba? Mga ganyan dapat, tama yan, hindi ka lang 1 point. Huwag mo naintindihin yung mga nagpo-post dyan na nasaktan sila dahil hindi nila tanggap yung sinabi mo, Senator Padilla. So ikaw ay Masakit wala namang masama para sa'yo, wala namang masama sa wala, sinabi kasi niya. alam mo yan, hindi ko naman sinasabing kapitbahay ko yan sa lugar namin sa Fairview. Pero tahimik yan sila doon. Tahimik yan sila doon sa bahay nila, sa lugar nila dyan. Laging nakasarado yung ano nila. One time dyan, magwawalis pa yan sa labas, sila Rustum. Doon sa labas, kasi yung puno ng saging nila, puno ng Sino yan? mangga. Rustum Padilla. Sino yun? Dating Rustum pala. Well, wag natin mag-usawa. Yun, yung magkakapatid yan. Nagwawalis yan. Pero, Siya talaga. Pero hindi sila magulo. hindi sila, Knowing na bad boy. hindi sinabi sanggano, hindi. Hindi. Merong mga gulo dyan, pero hindi sa kanilang nanggagaling. Galing. Dadayuhin pa sila ng gulo. So, parang ang pagkakasabi lang, kasi senador siya So, whatever na lumalabas sa bibig ng isang halal at opisyal, Kinokorek. syempre, samot-saring, pero yung sinabi niya, narinig ko na yan sa nanay ko, sa lola ko, sa tatay ko. totoo. So, Buti hindi nga sa narinig sa nila. pagsang-ayon. Buti narinig lang, walang pingot, no? Oo, dati nung araw, ganyan, no ba? Napanood ka ba sa, naranasan mo ba lumuhod sa munggo? Hindi, mabait akong bata. Talaga. Okay, eto naman, may kasunod pa tayo. Nagputol ng kawad ng kuryente sa poste, timbog ulit sa Marikina City. Naputol na, natimbog pa. Hindi, dapat lang. So, ayan ay nahuli naman ng ating Marikina. Salamat po kay COP, Jenny talaga. Texon. Ayun, so sobrang hirap ng buhay. So, itong lalaking ito ay nahuli nga at nagtangkang, naputol na nga pala talaga ng bandang 5:30 ng madaling araw na kita. At ayun, nahuli sa akto. Kaya, nakaw kawad? nagnakaw ng kable ng kuryente. Oo nga, uso pa pala yan. Kala ko jumper lang. Akala ko yung binibigay sa atin Excuse me. ni Vice President nga si Joe sa Meralco Sa ay Meralco, akala ko oo. lang siya, akala ko kwento, press release lang. Hindi talaga meron talagang mga nagnanakaw ng kuryente. Hindi lang dyan. Yung, Delikado 'yon. Pwede kang, pati ikaw, mamatay ka on the spot kung hindi sinasabi nga ng nagkamali. alam mo sinasabi ng mga hindi sila nagnanakaw, nanghihiram lang ng kuryente. ng kuryente. Mali pa Oo. rin yun. Nagrereklamo pa sila, hindi naman sa kanila galing yung kable. Tama. Di ba? So, Kaya mahal-mahal daw ng kable ng pambili ng pangkawad na yan, tapos mababiolate pa sila. Alam mo mga katwiran ng mga makapal-kapal rin yung Gauge 40 na ginagamit yan. Metro. Oo. Flares lang Saan ang yan? gamit niya. Saan sa Marikina yan? Sa may kalumpang po na huli. Hindi lang naman sa kalumpang yan, kahit sa Novaliches meron yan eh. Na hindi pa nahuhuli. Mga nahuli na po. So, Dyan nahuli na. Yes. Sa amin nakita pa lang. Sa Kalumpang nahuli na. Sa Sa may- Novaliches hindi mahuli-huli. Nakita Powerful. Tsaka merong iba nag-aalok ng fixed, di ba?
pag mahal yung kuryente mo. I-message mo lang yan, oo. I-message mo lang yan. So sana, pero yun, hinahanap na rin ng Meralco yung mga ganyang klase ng mga modus, no? Bibigyan ng fix. At ako pa sa inyo, kapag inalo kayo, wag nyo na lang din kunin. Sir Joe, may bubulong ko sa iyo, ha? Kapag ano. Kapag nahulihan kayo na isa kayo sa mga nag-avail niyang mga fix na mga metro, siguro 10,000 ang bill nyo, ang pangako 3,000, 2,000 na lang. Babalik na rin. Hindi ko, paano nila ginagawa yan Kasi Naalok na ako niyan dati sa computer shop pero hindi ko yan kinuha. Hindi, totoo Kasi lang, nakakatakot. hindi, bukod Ito doon naman kasi yung nagnanakaw. mabigat, Ito naman yung nagnanakaw na to, yung talagang kawad ng kuryente yung Yes. kanyang kinukuha. 2 kilo. Ibebenta niya. Tanso, gagawin niya tanso. Oo, gagawin niya tanso, ibebenta niya. So, ayan. So, yun na lang. Pag may mga ganyan, kunwari, inalok sa atin, lagi nating tatandaan na hindi pwedeng ang ating katwiran ay pag nahuli na tayo, sasabihin, kasi hindi po namin alam. Nagpanggap lang na, sabi, taga Meralco po daw siya. So, alam naman po talaga natin. Baka may logo yung damit. May ganun di ba? Pag nahuli na, sasabihin, hindi po namin alam. Sabi, taga Meralco sila. So, alam naman po natin sa sarili-sarili natin na yan ay pandaraya. So, wag na lang po natin kuhanin kasi sa oras na mahuli tayo, meron po yung kaakibat na pandaraya. paglabag. Pagnanakaw na lang. Pagnanakaw? Pagnanakaw. Ayan. Pandaraya, masyado namang napakalambing ng pandadaya. Okay. Diretsan pagnanakaw. So, ayan. Alam natin na dapat ay may responsibilidad tayo sa lahat ng mga desisyon. Kaya, iwasan na lang natin sa ganyan. Paano kung... Lipat na tayo sa'yo. Sige. Mukhang mas, yan Ito muna. Araw-araw yan Ayan, okay. So, ito naman, ipinasa naman po sa atin ni Chair Gordon. Hello po. Magandang hapon po. Nandun ka rin naman, nung tayo ay minute sa Philippine Red Cross. So, ayan. So, dumalo ang ating mga Japanese nursing students sa Philippine Red Cross para silipin ang ating disaster at health response ng Pilipinas. In fairness naman, ito ay galing naman mismo kay Gordon na nung unang pagkakuha niya daw dyan sa Red Cross at siya ay naging chairperson. Talaga daw, walang-wala daw laman ang Philippine Red Cross. Sa ngayon, meron na sila, kung di ako nagkakamali, may sinabi siya, helicopter ba? Ilan ba helicopter ang kailangan? Hindi, what I mean is nung dati, walang-wala daw talagang ibig sabihin, extra mga... Pero ngayon, isang katutok na yung ambulansya. Napakarami na. At sinabi niya pa, nung nagsagawa ng simultaneous na tulong sa iba't ibang lugar, may press release rin akong naibalita a few weeks ago. Sabay-sabay sa iba't ibang lugar talaga ang Philippine Red Cross nag-live. Lahat ng mga sa iba't ibang rehiyon. So, international pa yan. kung ano ang mga naitutulong ni Red Cross. Ang sabi niya ay tayo daw ay nagbibigay pa kapag may ibang bansa na may disaster. Totoo, nakakatulong daw ang Pilipinas. So, dati hindi. So, hanggang ba? Ngayon, sinabi ni ano ba tawag chairperson sa chairperson talaga siya? Yes, Gordon. At ayun nga, so nakita nila kung paano nga sinasagawa yung ating mga disaster response, itong ating mga Japanese students. At sana naman ay natuwa sila sa ating technology. Siguro naman palitan rin naman ng nag-i-input. Kasi may mga Japanese na mga projects na tayo dito. Yung JICA, ulitin ko, sa Marikina. Kaya hindi na binabaha. Ay bukod dun sa naging project sa Buso-Buso, na inayos yung dam doon, Wawa Dam. So, merong... Nakarating nga doon sa Wawa Dam. Hindi pa nga Wawa Dam sa may Nakapunta Montalban. ka na doon? Oo, may bitak yun dati nung pinuntahan namin. Ewan ko lang kung gawa na. Pero wala nang baha sa amin. Wow. Hindi na talaga pinapasok tulad dati. Hindi, kasi alam mo, ang pag-usapan Japan, magaling talaga yan. Ang mga Japan, kaya kung matatanda mo, isa rin yan sa nakatulong sa amin na kung paano mag-diagnose ng darating na bagyo. Ito ba may kinalaman sa weather system natin? So, Japanese bang pinagkukuhanan natin ng ating Dati, doon kami nagbabase. Kasi maraming merong Australia. May pag-asa naman tayo, ba't hindi kayo sa pag-asa
Parang nagkikater rin na. Nangyari na bagong ano eh. Si Pag-asa ata ay nagkikater nga sa technology ng ibang bansa, tama ba? Kasi Oo. wala pa tayong talagang Pag nakapasok ka sa kakayahan Oo, sa ano na natin na magkaroon ng Pag-asa. sarili magaganda yung mga monitor nila. ngayon. Sa Which is Japanese technology pa ang gamit dati. Pero Mm. pero ang nangyari kasi bakit hindi nila na lalalaman na kung gaano kalaki ang magiging epekto Yung bagyo ba? damage. So, Yung dati ba? Katulad Yung yung nangyari dyan sa... pag-forecast bang sinasabing bagyo, signal number 2, tapos Hindi. maaraw, gano'n? hindi. Yan ba Yes, yung, tama yan ba ka yung dyan. pinag-uusapan natin? Pagbasa kasi diyan, yung pagbasa at saka yung magbibigay ka ng details Forecast. sa mga sa mga hindi yung lugar lang. Sabihin mo maghanda yung ganitong lugar, Mm-mm. pero yung hindi mo sinasabi kung ano yung magiging takdang epekto nito, 'di ba? For example, anong vicinity yung tatama, gano'ng Oo. kalawak yung radius, gano'n. Kahit So, may na sabihin mo technology mahina, gano'n. kahit na mahina, dapat iano mo pa rin na tuloy-tuloy ang pag-ulan. Na parang ganito yan yung nangyari dito sa Habagat, 'di ba? 9 days na tuloy-tuloy kaya nung 2010 ba yan? Oo, yung 'di ba? habagat lang, Habagat, pero grabe ang damage napuno, na 'di ba? ginawa. Oo. Yung mga tao naglakad sa kawad, 'di ba? Mga ganun nangyari diyan. Pero in fairness, sana pag-aralan mabuti kung paano yung mga technology ng hindi naman minamalit natin yung ating lahat naman siguro may pagkakamali, 'di ba? Anong minamalit natin masyado ang alin ba? Hindi, ibig Ating sabihin, pamalaan na to. Kasi kapag meron nangyari, talagang ang bintang sa kanila eh, Oo. 'di ba? At saka, yung magkaroon sila ng lalo na, marami talagang mga bagay ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Lalo na yan, disaster response, advanced technology, napag-iiwanan na tayo, ang dami ng ibang bansa na alam na ang AI, tayo ngayon pa lang nag-a-adapt. Sa ating digital system, marami pa rin naka-papers, O, di di ba? ba? Paperless na dapat, lahat naka-online na para mas mabilis at mas maging efficient ang tao, mas maraming magagawa kapag hindi natin inaabala sa kakapila lang. Okay, ang kasunod ng ating mga balita ay ating West Philippine Sea na ba tayo? West Philippine Sir Sea. Buboy? Usapang West Philippine Sea. Bakit Galing ka doon? kahapon, 'di ba, nag-cover ako diyan sa Senado. Sinawsawan ng mga realista kung ano yung nangyayaring senaryo sa loob ng ito yung base sa akin, pananaw. Okay. Hindi sila mag-rally kung walang napag-uusapan na maayos at hindi na pagkakasundoan sa loob ng Senado. Na kung gayon magkaibang partido hindi magkasundo dahil sa sino ba dapat ang ano ba ang dapat na sundin o paniwalaan yung mga nilalabas nilang sakop ba ng Pilipinas o meron bang pinanghahawakan ng Pilipinas na meron tayong mapa sa dagat. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi ni Senator Marcoleta dahil pinaliwanag niya to at saka ni Senator Cayetano na kung saan ang nagbibigay lang ng hindi ko alam kung opinion o siya lang spokesperson na sa lahat dahil lang pati yung DFA parang wala nang boses sa pagpapaliwanag na sakop na ganyan 'di ba? Itong si Commodore Tariela na mas mataas pa yata parang ito yung nangyari na parang in-underdog niya tong mga DFA, senador. DFA. DFA miss. Ikaw ba, sir, sangayon ka na magkaiba daw ba ang lupa at saka dagat? Kapag magpapatitulo ka? Ikaw? Nakakapagpatayo na ng bahay sa dagat paano mo masasabing sa'yo yun? Anong opinion mo doon? Kasi parang sinabi lang, magkaiba naman ang pag-aari or kapag property mo ang isang dagat at isang lupa. Kasi merong kulay ang dagat na blue, merong kulay na dagat na green, merong itim. Pink. Baka dito ka lang sa itim dahil mas mababa. Kasi may iba may-ari ng beach resort o dagat yun. Akala ko parang At titulado yun. Yung lote? Yung dagat? Kasi alam ko kasama dagat. Paano mo hindi ba? Hindi. Hindi.
Wala ka naman, So, free ang dagat. Free ang dagat. Lote lang ang nakatitulo. Nag-swimming kami. May Alam mo, konting pag- setback yan. Kailangan diba? natin ng ano dito. May setback yan yung mga Hindi, title. di ba? RD. Magpaliwanag na lang Wala natin. doon sa shoreline. So, yun lang ang titulado. So, Setback mula sa shoreline, yun yung bibigyan ng title para sa private ownership. Pero yung mula shoreline Waters. hanggang waters, oo. sa Pilipinas yun. Oo. So, itong sinasabi ni Sen Marcoleta na may coordinates, Dapat dapat maibigay natin sa international community Sa tamang sa Pero- tamang para maimapa talaga. ang yung isang coordinate. way, sana pinagsama na lang collective na magagandang mga punto. Hindi porke si Marcoleta mali na, ito sila tama, or sana pinagsama na lang kung ano yung magagandang mga punto na pwede nating kuhanin. Kasi parang ang gusto yung palabasin ni Marcoleta yung technicalities Yes, oo. ng Yes, ating tama yun. pagmamay-ari nito. Na kung saan pag dinala pa to sa mas malalim na usapin, meron tayong technical na details na ito ang maipapakita natin pagdating sa West Philippine Sea. Tama ba? Oo, tsaka mas maraming nakakaalam ngayon na na civilian na tao na yung civilian na mag-comment sa social media na parang alam nila yung rights ng Pilipinas. Atin to. So, karagdagang detalye pa dun, Sir Buboy, na syempre nag-rally na nga. Ito nga, isa sa atin na saksihan sa pag-cover dito sa harap Kanina ng to. Senado, na kung saan itong mga kabataan Okay. Nakita ko yung mga kabataan na kung saan yung mga tarpaulin na yung mukha ng mga senador. Mhm. No? Kita ko may check X pa. Yun yung mga may check, yan yung mga, hindi pa yung Makati yan. Yung may mga check, yan yung sumasang-ayon, May nagiging resolution, pabor. di ba? Parang, Oo. anong resolution nga to? Number... 37. Okay. Oo, yan yung resolution Na kung 37. saan, Yan yung pinag-uusapan dito sa anong sa nilalaman Senado. nitong ating... Pero pinaliwanag na ng Chinese, sinagot na sila dyan na hindi rin nila tanggap na kung ano yung binigay na paliwanag nitong Chinese, both side ng Chinese na ginawa pa yatang sinungaling to, parang pagkakaintindi ko. Pero yun nga, ang nakakaano dito, wala na ring respeto talaga, yung nakikita ko. ang Philippine mga gusto mag-comment. Oo, wala nang sipin mo, tarpaulin. Kesan mo, tapos mumurahin mo yung mga taong hindi lang sumang-ayon doon. Siyempre may mga batas yan May mga batas na alam nilang tama at hindi. Kaya naman siyempre, hindi naman natin, tayo nagko-cover lang, hindi natin pwede silang saklawan doon sa kanilang karapatan. Kagaya natin, meron tayo may freedom. Sana umiiral tong freedom of speech na to. Diba? Umiilaw. Twins. Well, yun nga, yun sa mga nakikita natin. Huwag tayo magpapadala dahil nagko-cover. Dahil tayo yung nagpapaliwanag kung sa publiko kung tama ba yung ginagawa nila. Sinasang-ayunan natin o hindi dapat. Tayo nagdi-deliver ng tamang impormasyon lang na kung saan Pwede silang mag-react. na kasi pinaliwanag mo ng ayos, hindi pare-parehas yung pagtanggap, di ba? Oo, tsaka Sir Buboy, naniniwala naman ako, dahil tayo nasa demokratikong bansa, naniniwala ako na nakasalalay pa rin sa maayos sa pamumuno na kung saan ang ating mga behavior ay naaayon sa ating itinitingalang mga mas nakakataas sa atin. Nakakalungkot na nakikita natin ito, lalo na sa aking lungsod, sa Marikina. Buhay pa si late Bayani Fernando nung aking nakita ang kanilang eleksyon. At hindi pa ganun sobra conservative pa pagdating sa magsasabi ka ng hindi maganda. Oo. Ngayon, iba na. Talagang brutal ang mga comments na aking mga nababasa laban sa ganitong Pero politikos. siguradong taga Marikina yung nagko-comment. Oo. Pero ang... Kapitbahay mo? Hindi. Nakasalalay sa maayos na tinitingalang pinuno ito, no? So far Pinuno na anong grupo yato? So far, may isang si Vico, no? So nakikita nila yung magagandang nagagawa ng kanilang government.
walang masyadong mga, pero pag si Biko ay yung tinuligsa naman, maaasahan mo, kumbaga sana nagkaroon rin tayo ng, ano ba to, conservative of way na pagsasabi ng hindi maganda. Alam mo, buti pa yung mga namumuno sa iba-ibang lugar na pag-uusapan, no? Merong achievement na sa mga mga residente niya. Pero wala akong narinig dito sa ating Saan ba to? Dito? Sa Quezon City. Well, yun nga. No? So yun lang naman, kasi napag-usapan na nga itong sa West Philippine Sea, sana makita rin natin, manalamin tayo sa bawat isa na tayo ay salamin din kung anong nakikita natin sa ganyan, sa nilalaman ng balita, sa nilalaman ng komento, ay salamin din ng kung sino na rin ang mga Pilipino ngayon. Pero yung pero yun nga, sinasabi ko, hindi ko naman pinapakilaman o sinasaklawan yung nakikita natin, pero the way na nagsasalita sila, na sana pinag-aaralan din nila yung mga binibitawan dahil wag lang magpadala sa emosyon dahil nasa social media ka, alam mo na madali kang matuntun di ba? Baka pag sinabing at may nagturo sa'yo na ito yung nagmura, ito yung nanghamon, parang gano'n. Kasi ang magsalita ka dyan sa social media, sinabi binlag mo na siya. Di ba? Yung paghahamon mo, dapat mas maganda i-private message mo na lang siya. Kasi hindi lang ikaw yung nakakarinig. Hindi mo rin alam kung ni-record nila yung sinabi mo na gagamitin kang content. 'Di ba? Meron kasi ako narinig kanina. Nako. Na parang Sa hinamon. Makati to? Sa Makati. Okay. Ito yan. Oo. Nandito yan. Hindi ko kinunan. Kasi non-profit. Hindi, ibig sabihin, Okay. may siya, parang pag sinama mo siya sa istorya, mababaliwala yung daloy ng Pinaglalaban. Tama ba? Kasi yan parang sariling nyo na yun opinion yung paghahamon okay. niya na, ito yung tunay na bad boy, yung tipong ganon ang sinabi niya. Pero siyempre, tayo mga media, nag-iingat tayo sa ilalabas natin. No, hindi sila yung okay yung pinakita yung video na nagpakalbo para lang ipakita na dismayado sila sa nagiging proseso ng Senado na 'di ba? Yung kailangan pa magpakalbo para lang may parating mapaidama sa na pag-usapan ng Pero ito bang pinapatunguhan natin na sa tingin mo, Sir Buboy, ay tama? Yan yung tanong ko. Kung naano mo yung kay Dumadaan ba talaga ito ating mga desisyon patungkol sa West Philippine Sea ng nasa maayos na proseso o parang bangayan na lang at ang nangyayari itong panig niya masama, parang pataas. Dati hindi naman Pinag-uusapan ba ng maayos ito? Ito yung sa mga nakakausap natin, mas maingay ang usapin ngayon ng West Philippine Sea kumpara sa nakaraang administrasyon. Oo. 'Di ba? Hindi natin sinasabi dahil ginigiit niya dahil hindi siya maka-China. 'Di ba? Hindi siya mayroong nagmamaniobra. May ganyan mga usapin diyan. Pero siyempre tayo nagbabalita. Naririnig natin ang bawat panig, both side na kung saan sinasabi na kinukumpara talaga yung nangyayari ngayon sa nangyari dati. Kasi dati free ka na mangisda na walang nakikialam sa'yo kahit China. Hindi ka pinapakailaman dyan. Dati. Marami tayo na interview na mga mangingisda dyan na kailangan ito ng napakamalalim at masusi na pag-aaral bago ito naman sa amin ay komentaryo yung ginagawa namin. Yung may nakapagsabi sa akin, sabihin na natin yung father ko, okay. may medyo dyan kasi may sinasabi siyang ating economic zone. Yes, EEZ. economic zone. EEZ, EEZ. exclusive zone. Ang ibig sabihin di ba? Hay pa. Sabihin ko lang yung mga wisdom na sinabi, pinaintindi mo sa akin. Yan na ay malaya ang iba't ibang bansa na pwedeng mag-fish daw,
pag pinag-uusapan yan ng mga bansa, like Taiwan, yan, China, Malaysia, Philippines, Oo. dapat yan ay para shared yan na merong treaty or ano ba yan, Share. memorandum or something na meron silang pagkakasundo kung ano ang pwedeng gawin dyan sa economic exclusive zone. Oo. Ang problema, dahil hindi ko na nga, nung may pinakita si Sen Alan Cayetano, na pag-iiwanan na tayo yung ibang mga isla, isla. no? Meron ng military base, may Oo. bunker. Tayo, wala. Meron dito sa Tarlac. Meron naman tayo doon, yung Meron dito BP sa- Sierra Yung, Madre. yung doon sa, so, Taga-sagip ng ama. So, tama naman. So, anong purpose, no? Na bakit meron na silang mga ganong klase? Is it, kung part naman yun ng pagiging progresibo, but, having bunkers and, yung mga paggera na may mga na. Oo. So, it's something na, tapos, nakapwesto sila doon sa ating, yung pinagtatalunan. So, malalapit lang doon. Kasi pag usaping West Philippine Sea, hindi natin alam kung sino yung right Kasi person. porke ba Oo. West Philippine Sea, Oo, Philippines na lahat. Kaya yung nahanap nga dyan, kung saan yung Pilipinas dyan talaga. At saka yun May na, pinangahawakan ng Pilipinas, yung sinasabi. ang inaano ko sana lahat ng points ay kuhanin. Hindi porke ito yung points niya ay hindi ka kasi parang pro-China ka eh. Ito kasi pro-Pilipinas. Hindi. Oo. Kumbaga, meron sanang mapagkasunduan na lang ng lahat ng ahensya under sa administrasyon na ito na mapag-usapan at mapag-aralan ng maayos pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. At tingin ko, hindi pa matatapos yan dyan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating... Hanggat nagbabangayan sila, hindi sila nagbibigay ng opinion pa lang yung nagbibigay sila. May kumukontra. Pero masyado ng harsh sa tingin ko lang medyo masyado ng masasakit ang ibang mga comments. Hindi natin alam ano bang gusto natin, makipag-away, pag sinabi bang paninindigan natin. Kasi may mga sundalo na ako nakikita na nagbibigay ng pahayag, di ba? Poprotektahan namin ang ganito para lang sa yung kalayaan. Pero merong iba na paano? Yung Susunod lang KIG ba yun? Oo, susunod lang ba kami sa mas mataas na posisyon? Parang ganun ang sinasabi Oo. dyan. So, Wala kami magagawa dahil sumusunod lang kami. At saka makikita natin sa ilalim ng administrasyon na ito ay nagtatalo-talo rin sila. Oo, i-play natin yung Sige. yung rally na ganap sa Panoorin natin Makati. itong nakuha mo kanina, Sir Bubo. Yan yung nagpakalbo. Yan. Laban ang soberanya ng Pilipinas at ang West Philippine Sea laban sa agresyon ng China. West Philippine Sea! West Philippine Sea! West Philippine Sea! Nagmukha tuloy siyang Chinese. Hindi, yan ang tunay na bad boy daw. Yan, tunay na Yan bad. yung sinasabi ko. Pag nagpakalbo pala, tunay na bad boy. Diyan yung yung, ayan. Tama ba yan? Alam mo, meron tayong kuha dyan na lumabas yung mga Chinese na national Saan to, Sir Buboy? sa Buendia, Makati. Sa harapan mismo ng Chinese Embassy. May permit ba yan? Kaya nga 10 minutes lang ang binigay sa kanila 10 minutes. Nanapan sila ng permit. Para po kontinuhin ang pagpupuli sa ating mga opisyalis at sa ating mga mamamayan na nangingis lamang sa West Philippine Sea. Kung kayo Pero yung China, mahigpit Pag may batas sila, kailangan na. ng mga mamamayan na katulad namin. Kung mayroong Allowed ba sa China yung ganyan? Hindi. Diba? na aming mga senador, na aming mga Hindi ka pwedeng mangganyan basta-basta, no? Hindi, sa kanila. Kapag, I heard lang sa mga nakikita ko sa movie. Mhm. Mahilig ako manood ng mga nila eh. History kasi ang mga pinapalabas sa kanila. Mhm. Ginagawa nila yung, kapag yung apektado na yung pamilya, sila na mismo bumibitaw sa posisyon na Oh. tapos nagpapatiwakal dahil kahihiyan sa Okay. pamilya.
talagang meron din silang tradition. magre-resign na lang kung kung ang reputasyon at ng buong angkan niya ay mapapahiya. Mm. So tingnan mo, dito sa bansa natin, sinusunod. Nanununog na tayo. Pinakita ko dyan yung mga Chinese national na hindi ko alam kung ano magiging epekto nito. Oo. Diba? Binidyo ba nila? Tinignan. Hindi ko lang alam. Kasi ako kinunan ko yung, siyempre, bilang taghatid balita, yung point ko dyan, pinakita natin yung mukha ng mataas na posisyon ng mga Chinese national. Sinunog. Siyempre, titingnan mo yung reaction ng Chinese Yes. national kung ano magiging reaction nila. At sa tingin mo dyan sa I think, hindi yung natuwa. dismayado. Dismayado sila. So sa tingin mo ba, Sir Buboy, meron talagang nagpapagulo sa ating administrasyon ngayon? Kasi leader kasi talaga Kaya nga. bawat grupo, leader. Kung iintindi natin yung sinabi ni Cayetano na gusto mo ba gawan kita ng ganyang mukha mo tapos ipapakalat ko, 'di ba? May sinabi siyang ganon. Meron pa nagpanukala niya na ilagay sa luneta. Tapos ilalagay yung rebulto niya. Ha? Ano to yung mga magnanakaw sa kaban ng bayan. 3 matataas na posisyon. Ang tawag doon yung shame. Mhm. No? Hall of Shame. Oo. Kung may Hall of Fame, may Hall of Shame. Ilalagay ka sa luneta. Mm. Araw-araw ka doon na kung sino yung galit na tao sa'yo, babatuhin ka ng kung ano-ano, duduraan ka. Diba? What Pero kind of yun eh. culture are we trying to embrace now? Hindi pala culture. Anong klase ng behavioral ang ating ina-accept dito sa bansang Pilipinas? Sabi nila, mabait pa daw ang Pilipino pagtimpi. Ewan ko lang. Kasi pag the moment we see this, kaya hindi na ako magtataka kung sa school may mga ganyan na estudyante, sa kapitbahay mo, sa mga social media, manggaganyan ka ng tao. Kasi nga, it's what we allow. No? At hindi ko sinasabing mali, hindi ko rin sinasabing tama. But lagi yan reflection na pag inaalaw natin, lagi nating tatandaan, inaalaw natin ng isang action na hindi mo na rin masisi kung gagayahin niya ng karamihan. Kasi tinatanggap natin, tanggap sa publiko na okay lang yung ganon. Oo nga. Anong masasabi mo? Kung sa mga sinasabi mo, mga tulad ng mga school, merong matindi mang bully. Hindi na Tapos- lang kahit sa iba, pag hindi kanya trip, Ibig sabihin, may kinakaaway ka lang, ganun ang ito gagawin yung sa'yo. sinasabi ko, yung matindi magbully, parang hindi siya kayang tapatan, kundi doon na lang gagawin sa paraan na gano'n para lang manahimik yung magbubuli. At saka meron tayong mga batas, yung mga, di ba, pag ikaw pinahiya mo ang isang tao, meron kang pwede kang magreklamo. Kaso lang, yung batas na yan, ang batas para sa mas nakapwesto lang eh. Alam mo yun? Oo. Ibig sabihin, ang batas, umiiral lang diyan sa mayayaman. Dito sa Pilipinas, ang batas, pag ikaw ay wala kang panggastos, sa totoo lang, Matulog ka na lang. Tanggapin mo na lang pag yung nasa mangyayari prosinto sa'yo. ka, nasa Tulong ka na prosinto ka, inireklamo mo na may mas nagpapakape, nagpapamerienda, tapos ikaw, wala ka, nakaupo ka lang doon, isang oras ka na naghihintay kung anong resulta, yung pala, sa pag-usapan ng sa loob na, walang hinat na yung reklamo na ito, sir, kami nang bahala. Parang ganon. Oy, may singit ko lang meron tayong isang iiwan namin to sa inyo. Pag-usapan natin saglit. National News, puro WPS, puro West Philippine Sea ang debate at bangayan sa Senado at maging sa Kongreso, no? Puro West Philippine Sea. Bakit tahimik na ang kaso ng bilyong pondo na ninakaw sa flood control? Bakit? Wala pa ring big fish na nakukulong. Alam mo, tinatrabaho daw kasi ng DPWH ngayon yung mga naging problema sa flood control, no? Kaya tahimik ang ating ahensya sa DPWH dahil inaasikaso daw yan. Hindi No. ba dahil kaya may WPS dahil
dahil ayaw na Sinesegue pag-usapan yung Sinegue. bilyong pondo. Pinantakip na naman, ano? Sinesegue nga para hindi makarating sa norte yung yung talagang nagtuturo na may problema sa norte. Kaya nga puro So- sa Mindanao lang ang pinag-uusapan, Mindanao, Visayas. So, anong iiwan nating mensahe ngayon bago tayo magpaalam? Dapat ibalik muna yung usapin na yan para mabigyan ng tuldok ang usapin ng flood control. Baka nakakalimutan na po. Ayan, sabi naman ni ni Senator Pig, tapos na daw yun eh. Sino nagsabi? Si Ping Tapos na yung Blue Ribbon, di ba? yung part Tapos nila. na. Yung part nila. Oo, patapos na daw sila. Sila, Kung ganun ang kanilang pahayag, edi tayo na rin na pag-isipan rin nating mabuti, no? Anong nangyayari sa ating bansa. At ito Tama. nga, na iniwanan na ang ating yung flood control na anomaly, scandal, at maraming mga isyong lumitaw at may mga di umano'y ipinakulong, pinahuli na si Oh, Revilla. Pero Hanggang kay Revilla lang. hindi pa sapat, tama ba? Hindi, Kulang pa. hindi, kulang. Kawawa naman yung sinangkalan nila na si Senator Revilla ay susunod pa daw tong si Estrada at saka si Villanueva. Pero nawawala daw si Bato. Cheese. Wala rin ngayon. Wala sa Hindi usapin makita ngayon. Nawawala si Cheese. Nawawala sa Si usapin Sen Bato, di ba? Parang may rin siya. si Senator Bato. Nagtatago pa rin. Dahil sa sa warrant na Oo nga, iniiwasan sa niya. ICC. Oo, yun. At kung titignan natin, lahat to sa minority. Yun na nga, dihado. Okay. 'Di ba? Sa nakikita lang Yan ang dapat Minority maintindihan Duterte ng Black. yan ang dapat makita ng karamihan, no. Wag po tayo na dahil may bagong issue yun ang papakinggan. Tignan po natin at magbabad at maging mapanuri at makinig at magbasa. Karamihan sa ating minority block ay baka coincidence. Baka hindi, parang lang yan parang yung nangyari kay isinubo na si Napoles, natapos na yung usapin sa issue na yon. Pero yan, yung flood control ay wala pang sinasabi nila tuldukan na, pero yung mga hayahay ngayon, ilan lang ba nakulong? Tama naman. Managot ang dapat managot. Oo. Kulang pa. Kung may dapat pang managot, meron pang iba dyan na dapat managot mula sa contractor. Hindi lang naman iisa. Marami yan sila na pasok sa May top alam ako. 10. May alam ako. Mga politiko na may kinalaman sa iba pang flood control pero hindi na mention, hindi inimbestigahan man. Ano na ang nangyari sa- sa yung mga ating Kasi nga Actors. nakapagsoli sila ng ng pledge sa DOJ, naalala mo? Nagtanong kapag ang nagsoli ba ng exempted na sa investigasyon, katulad nito ni Sally Santos, nagbigay ng 20M na kung saan wala na siya sa issue. wala na siya sa picture. Wala na siya sa Bakit picture. nawala? Isa rin siya na nagturo ng mga tao na involved sa mga project ng flood control. No, maliban dito sa issue kay Diskaya na binanggit yung mga taong involved. 'Di ba? Pero siya, alam niya mismo at sa kanya rin nanggaling yung unang araw kasi ito na pag-imbestiga diyan, no, sa flood control na 4 ang nagsoli ng sa DOJ para mapasok sa WPS. Di ba? Oo. Ay, WPS. Napunta ka sa West Philippines. Kahit si Buboy napupunta talaga sa West Philippine Sea. Mapupunta yan sa mismo West Philippine Sea. Ayun, Kahit ang napakagandang mga usapin. kababayan natin, naliligaw diniligaw. Hindi. At saka, alam nyo, sobrang haba ng usapin talaga, lalo na pagdating dito sa ating flood control. Hindi matatapos ang kahit 5 oras tayo dito, kakausap natin. Pero ang dapat ating meron mga tayong makausap. emosyon, di ba? Makausap tayo dito regarding dito. Kung paunlakan tayo ng ating may interview, magbigay ng
opinion. insight, Oo. oo. Pero hindi natin may iwasan nating mga opinion at ating mga nararamdaman, syempre, lalo na pagdating dito sa ating flood control, talaga naman, talagang kung hindi galit, talagang magtatanong ano na ang nangyari. At di bali pa pwede natin pag-usapan yung sa susunod Sa naman susunod. natin. Ito naman po. Talakayan. Ito naman Lampas ay, tayo ng isang hindi, oras. Ito naman ay debut mo pa lang eh. Ay, maraming first salamat day pala. mo, episode 1 ng Philippine Insider News live dito sa Road News. Oo, At saka sa eh. lahat next time, sa mga gustong magkomento dyan, naka-live naman po to, sir, no? Okay, so... Live tayo, batiin mo rin yung boss Oo, natin. yung pwede nating... At isingit ko na lang, nung Monday pala ay si Mayor, Marikina Mayor Maan Teodoro ay inayos yung ating mga bike lanes. So, congratulations po. At Wala para... bang libreng bike? Wala eh. Okay, para sa ating mga siklista, dahil ito ang lungsod na isa sa mga pinakamalilinis na lungsod. So, nakukumpara pa nga kami sa Japan, ano. So, baka ang gusto niyang i-promote ay maging healthy ang mga tao at mag-bike na lang, lalo na kasi very accessible ang aming lungsod, 5 kalsada, malalapad, o bukod sa malalapad na kalsada, meron pa kaming mga pang-bike lanes sa mga gustong magbisikleta. Oo, alam naman natin noon pa kilala ang Marikina. Marikina sa malinis na diyan nagmula kasi yung stricto. Mm-mm. Maging malinis ka sa kapaligiran, Mhm. sumunod ka sa batas, trapiko. Kahit saka yan yung puro ano, pink nung araw. Sabi diba? niya yung tapat ko, linis ko. So, Oo. not only the LGU, but also each Doon and niya every nagsimula. household Oo. should be responsible in cleaning their environment. Ayan, lampas-lampas na talaga. Oo. Sobrang haba, no? Batiin Magandang natin ang usapin ating to. boss. Maganda pala mag-usap pag may kape. Anyway, anyayahan mo sila sa iyong Philippine Insider Oh, News. syempre. Oo. So, sa lahat po ng mga aking taga-subaybay, hindi lang sa Marikina, patuloy na maghahatid po ng iba't ibang makabuluhang balita at pwede nating pag-usapan dito lamang sa Philippine Insider News. Ako po si Iza Aldana at aking kasama si... Buboy Patriarca po. Parang tahimik ka dyan, ha? Nawala, At sir. yung ating GM. Ay, si Sir Mike, alam ko nakikinig ngayon yan si Boss Alright. Mike. Sir Boss Mike, Mike, mabuhay ka po. Maraming salamat din. yan ang may-ari ng MRR. At itong Philippine Insider News ay mapapanood live dito po sa Bunch and Traps at sa Road News. Road News. At Hanggang sa ito muli. po ay Monday, Wednesday, saka Friday. At kung meron po kayong mga concern na gusto ninyong pag-usapan, may mga tanungan, i-message nyo lang po ako o di kaya sa Philippine Insider at dito natin tatalakayin. Yeah. At sa lahat po ng mga kapitan dyan, Kapdan, lahat po, Kaporong, ayan. Sa lahat po talaga ng kapitan sa Marikina, no? Inaanyayahan at iniinganyo po kayo para magkaroon po tayo ng isang makabuluhang pag-uusap kung ano man ang pwede nating pag-usapan. Ay, mga kapitan natin dyan. Talakayan. Kay Ayan. Mayor Maan at saka kay Kong Miro, ayan, magandang hapon. Dito tayo magkakape sa susunod. Oo. Meron na po tayo sa susunod dito ng mga kapitan natin. Para mga kapitan. ma-enlighten ang lahat kung anong nangyayari naman sa aming lungsod. At syempre sa iba pa mga opisyal, sa Department of DOH, Department of DPWH, Agriculture, sabi niya. lahat po. Kung, para mas maintindihan namin kung anong nangyayari sa bansang Pilipinas. Okay. Alright! Ay, It's a wrap. Maraming salamat sa inyong ilang lahat. oras? 1 oras at 7 minuto ang ano ngayon? Alas 4:33 ng hapon. Ayan, mag-ingat po sa lahat ng mga umuuwi at sana wala na pong mga aksidente mangyari. Oo. Sa mga motorista, ayan, umuwi maaga para hindi maipit sa traffic. Okay. Thank you very much. Susunod po. Ito po ang inyong lingkod, si Buboy Patriarca. At Iza Aldana. Okay.